Not everybody, just because tumatanda, nagkaka-Alzheimer's. So yung mga, unfortunately, na nagkakaroon ng Alzheimer's or dementia, ano yung mga simptomas na natin dapat na nakikita? Kasi madalas talaga naman, pag ikaw ay tumatanda, nagiging ulyanin ka na. So ano yung difference ng nagiging ulyanin versus yung mga nagkakaroon ng Alzheimer's or dementia? Sige, simulan natin dito, Ma'am Pat. Salamin. Okay. Karamihan ng matanda, nakasalamin. Boom! Nagtanong si tatay, saan ko na ilagay yung salamin ko? Pero after 5 seconds, naalala niya, ay, doon pala sa may TB. Hindi Alzheimer yun. Eh, kasi in all fairness, na-pick up mo kagad, naalala mo kagad, na-retrieve mo ng maayos. Okay? Sometimes yung ganong level of difficulty, it might be, yun yung part ng normal aging. Okay. Okay? Alzheimer's will go like this. First, your relative says something to you. Tatay, meron tayong appointment sa doktor. Si tatay, after 30 minutes, hindi pa rin nagbibihes. Tinanong ngayon ng relative, Tay, ba't di ka pa nakabihes? Saan ang lakad natin? Sinabihan mo, hindi niya naalala yung kakasabi mo lang. Another thing, let's say for example, si tatay may kinuwento. Alam mo nung bata kami, gato. After a few minutes, alam mo nung bata kami, gato. Inulit. Repetitive storytelling. Pasok din dyan ang repetitive questioning. So kung paulit-ulit na nagtatanong, paulit-ulit na nagkukwento, at hindi makaalala ng mga bagay na kakapangyari lang, magandang sintomas na yan. Another mga symptoms na nakikita? Halimbawa, na pagpapalit ang umaga at gabi. Gigising si tatay ng 2:00 ng umaga thinking that it's already morning. Okay? So magsisimula siya ng araw niya, maliligo. You know, just on a personal note, ang lola ko, my paternal grandmother, nung buhay pa siya, may Alzheimer siya. Okay? And I do remember my lola waking up at 3 o'clock in the morning para magsimba. And then she will go to the church and she's wondering, bakit sarado yung simbahan? Kasi they are disoriented. Okay. Another one, mali-mali na sa petsa at yung kung ano ang naganap sa sitwasyon. Halimbawa, nag-uusap yung 2 senior citizen. Sabi nung babae, Honey, naaalala mo nung namalengke tayo nung Lunes? Sabihin nung asawang lalaki, Baby, hindi Lunes yun. Sunday yun. Magtatalo na ngayon sila. Hindi, Lunes yun eh. Kasi kumbaga, hindi mo na ma-match yung nangyari sa kung anong petsa yun. Tapos din yun. Next, decision making. Nahihirapan ka na. Nagsisimula sa puntong ultimo yung basic decisions, maaring nagiging faulty na para sa'yo. Or kung magagawa mo man, parang masyadong effortful para magawa mo. Lalo na halimbawa yung tipong nagko-compute ka, magkano dapat ang sukli mo? Kunyari pupunta ka ng palengke, nagbigay ka ng 1,000. Hindi na mentally compute ng utak mo yun, may difficulty na siya. Okay. So yun pa lang, cognitive. 3 bagay kasi yan, Ma'am Ali, Ma'am Pat. Cognitive, behavioral, functional. So doon naman tayo sa behavioral. Si tatay, si nanay, parang hindi na madali sa kanila ang to be in a crowd. Kunyari may party, may salo-salo. Para doon sa tao, parang nakakairita na ang daming tao. Parang hindi ko maproseso, ang daming nagsasalita, ang daming kong nakikita, ang daming makulit. Hindi niya na mag-gets yun, kumbaga hindi niya na ma-contain yun sa kanyang sarili. Minsan, may disinhibition. Halimbawa, si tatay kumakain. Kaso, natinik. Halimbawa, dinura kung saan yung pagkain. Inappropriate ang behavior. Kaya, nainitan si tatay, naghubad ng hindi naman tamang lugar. Behavioral yan. Lastly, functional. Functional po, yung mga pang-araw-araw na gawain, yung tinatawag na activities of daily living or ADLs, nagsisimula na pong mag-deteriorate. Halimbawa, hindi maalala ni tatay, nag-breakfast na ba siya o hindi? Kaya gagawin ni tatay, after niya mag-breakfast, after a few minutes, magpe-prepare siya uli ng agahan para sa sarili niya. Pinakamahirap po dyan, Ma'am Ali, Ma'am Pat, is kapag gamot na ang pinag-uusapan. Kasi halimbawa, may pill box si nanay. Natapos ang week,
may natirang gamot. So magtataka ka, ba't may natira nanay? Ibig sabihin may araw na hindi ka siya nakainom. Oo. O kaya baliktad. Wednesday pa lang, ubos na yung gamot. Ano nangyayari, nanay? Dapat nga Friday yan. Correct. So, pag ganun po ang nangyayari, may cognitive, behavioral, and functional difficulties na po, yan na po yung simula ng maaaring may Alzheimer's na ang inyong mahal sa buhay.